I-manual ko na lang kasi baka hindi na. Okay now? Okay. Okay now? Okay, start na. Good morning, Ate Vicky. Kanyaga. Have you ever talked to God above? Tell him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believe that God answers prayer. Have you told and woes every tiny little tears? He knows you can see that His ways here. You pray, God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't need to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain's peak, He's there in the middle by the stream. He's there everywhere on earth you go. He's been there from the dawn. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. Find the answers in His Word. He's true. You'll be strong because He walks with you. By His faithfulness is changed. You too. He loves you so. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't need to pray out loud to Him. He knows your thoughts. Amen. 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 Thank you. So, mambabagay nato niya na si Pastor Isos. Salamat sa message sa awit. Upay nga aga mga kabugtuan. We praise the Lord for this opportunity to study together. Although we are separated by distance, but yet we are united through technology and through God's presence. And aton nga adman adi nga aga nga pulong han Ginoo makita diha Judges Kapitulo 13, first few verses from chapter 13 of Judges. This is about the birth of Samson. I'll be reading for you. Again, the children of Israel did evil in the sights of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines for 40 years. Now there was a certain man from Zorah of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, "Indeed, now you are barren and have borne no children,
but you shall conceive and bear a son. Now therefore, please be careful not to drink wine or similar drink, and not to eat anything unclean. For behold, you shall conceive and bear a child, and no razor shall come upon his head. For the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. So the woman came and told her husband, saying, A man of God came to me, and his countenance was like the countenance of the angel of God, very awesome. But I did not ask him where he was from, and he did not tell me his name. And he said to me, Behold, you shall conceive and bear a son. Now drink no wine or similar drink, nor eat anything unclean, for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. Then Manoah prayed to the Lord and said, O my God, O my Lord, please let the man of God whom you sent come to us again, and teach us what we shall do for the child who will be born. And God listened to the voice of Manoah, and the angel of God came to the woman again as she was sitting in the field, but Manoah, her husband, was not with her. Then the woman ran in haste and told her husband and said to him, Look, the man who came to me the other day has just now appeared to me. So Manoah arose and followed his wife. When he came to the man, he said to him, Are you the man who spoke to this woman? And said, I am. Manoah said, Now let your words come to pass. What will be the boy's role of life and his work? So the angel of the Lord said to Manoah, Of all that I said to the woman, let her be careful. She may not eat anything that comes from the wine, nor may she drink wine or similar drink, nor eat anything unclean. All that I commanded her, let her observe. Then Manoah said to the angel of the Lord, Please let us detain you, and we will prepare a young goat for you. Okay. This is a beautiful story of God's providence, of God's foreknowledge, of God's calling. God's calling has two aspects. First, a calling for salvation and a calling for service. Okay? There are two aspects of God's calling. Here, we have the character of Mrs. Manoah, who is unknown, unnamed, and Manoah, the husband, and soon to be father of Samson. And of course, the character of Samson. But the point of emphasis is on the question of Manoah. In verse 12, when he asked the angel of the Lord like this, what will be the boy's role of life and his work? What will be the boy's role of life and his work? Okay? Remember that the couple were already in their old age. And Mrs. Manoah was already beyond the age of giving birth. So this was a miracle birth. The birth of Samson was a miracle birth. And as I have shared with you the other morning, that birth and death is God's only prerogative. We cannot choose on that. We can choose who to marry, but we cannot choose who will be our parents.
And of course, would-be parents could not choose when to conceive or when to bear a child. It is God's prerogative. No matter how you do it, when you do it, to make a child, it is the Lord's prerogative to give it. Okay? No matter how much effort you will do, whatever time of the day, still it is the Lord's decision if He will give birth or He will produce conception in doing that. Okay? So it is always God's choice when it comes to giving birth. No matter how healthy you are or how unprepared you are or ready you are, it is still God's choice. There are people who did it in secret and without the intention, and then birth happened, okay, or conception happened, okay. But there are those who are prepared and long for it, who prayed for it, but it never happened because it is the Lord's choice to give conception of a child, okay, to give birth. It is the Lord's choice. Whether it is by force, just like rape or incest, but it is always God's choice, and the reason behind it belongs to God. Okay, it's no longer it no longer belongs to our sphere of reasoning or understanding, because later on God is able to show His justice later on when we will get in heaven. We will know why God did this or God did that in our lives, because God is a sovereign Lord, and because He is just, He is wise, He is holy, He can do everything without conflicting His own nature, His own character. So it's so wonderful when we meet God in heaven face to face, and we can ask every question that confuse us here on earth. Now, what is the two question that Manoah has? What is the mission of the boy, and what is his lifestyle? Okay, so in verse 12, what will be the boy's role of life? So this is now his lifestyle. Okay, his role of life. Okay, of course, as Christians, as Bible-believing Christians, our role is to honor God. We honor God by our daily lives through the obedience of His voice. And how we honor God is to obey His voice, and His voice is recorded in the Bible. And His will is simplified in the Ten Commandments. And how to obey God, it is simplified by obeying the Ten Commandments. That is how we worship God. And obedience is the highest form of worship. Okay? That is the highest form of worship when we obey the Lord. And worship is not limited to our appearance in the church. Worship is a day-to-day experience as we obey the will of God. Okay? We are giving honor to our God, and simply guiding human beings who are just, because of our sinful nature, we are given the Bible as a beginner's guide on how to honor God. When we get to heaven, we don't need the Bible. We need instruction from God Himself and the angels and beings, the created beings who inhabited the other planets would become our teachers also, because they're the ones who have the knowledge, greater learning than us, because for about 6,000 years or more, they learn already who God is, because they have no limitation in the vision or in their sight, because as human beings, sinful human beings, our sight are being limited. We could not see them, but the unfallen beings are able to see us even now,
as we do our study. So the lifestyle that the child would have or should have is a believer's lifestyle, obedience to the will of God, and which is simplified in the Bible. Now, what is his mission? His mission was to deliver. He is a deliverer. To be judged, is to deliver, is to become a deliverer. The 12 judges of Israel are actually God's deliverer. They are the forerunner of Jesus. They are the antitype of Jesus, or the symbols of Jesus. They would save God's people, and they symbolize Jesus Christ, who would become the Messiah, the Savior, and the ultimate Savior, or the ultimate deliverer. So it is always our task every day to know what would be our daily mission in life. Of course, as a whole, we have to know what is our ultimate purpose in this life. So we become pastors, we become teachers, we become doctors, and whatever profession in life, that is our mission in life. And we should connect that with our mission in life. So whatever vocation we have, whatever gifts that we receive from God, whatever talents that we receive from God, it should be considered as our mission, whether it is in line with missionary work or mainline work as the preaching of the gospel, but also it includes other profession. It has become our spiritual gifts. I never think spiritual gifts only as preaching, singing, praying. No. Spiritual gifts encompasses everything, even the gift of earning money. It belongs to God. It is a gift from God through the Holy Spirit. The power to earn is also a gift of the Holy Spirit. So everything that is related in our lives is always a gift from God. Every good gift is a gift from God. So today we are reminded to refocus ourselves, to think back on the purpose that God has on each one of us. Look, what is our purpose? Have we accomplished the mission that God has given to us today, yesterday, the other day, the other years? And are we in the correct direction? Are we in the right path in our mission in life? Let us consider that every day as we wake up and as we sleep, we have to contemplate on what we have done in relation to the mission that God has given to each one of us. I hope that the word of God that we have considered this morning would give us guidance as we seek His will for us today to become a blessing to other people, to prepare ourselves for His coming, and to prepare others, our own very own family, to prepare the coming of Jesus. And hopefully the word of God has strengthened us and has reawakened us as we serve Him today. This is my prayer. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Okay, damo salamat, Pastor. Salamat and praise the Lord. Yes, we really appreciate that message, no? Sa ito nila ng mga bug-uping story da Biblia, labi na Old Testament. So before kita mag-closing song, we had a request niya si Pastor Bergal, a question. We will try kung may ada niya question. Sige. Oh. So Pastor Bergal, go ahead. Unmute. Can you unmute yourself? Ano itong pakiana? Insight, kung may ada, may dudugang hanaton lesson yan ang aga. Okay. The message is really very timely because it reminds us about God's providence in calling us. As pointed out, aton gid sa rin kanina na tawag kita first to salvation. The other one is we are called for mission. So nalipay kita nga
sa tanan nga mga tao sa kalibutan usa kita ang ginpili nga maluwas ginpili liwat para pag serbisyo. Salit ini nga aton ginahimo dinhi aton mission. Hope we will not feel it as a burden, but rather we should be grateful to God by His grace nga gintawag kita pinaagi niini. So pareho ano pa ini anak ni Manwa. Ang Diyos tawag kaya. So we can relate to it. So thank you very much for the message. Thank you, Pastor. Yan na, aton tagan ni Brother Yulo, ipakiana. Brother Yulo, nag-question. Brother Yulo, you can unmute your microphone, please. Okay, thank you. Thank you, Sir Glenn. Thank you, Pastor John, han maupay nga message. Now, it was discussed that it is God's prerogative for one to be born and for one to die. Itagon pa kaya na, ano iton stand iton aton iglesia about iton cloning. Mhm. Ginaalaw ba ini iton aton Ginoo iton cloning? In fact, na exist naman nga ini. Ano aton stand about it dida? Pastor Mergal, atong pansiron. Sa human cloning. Aton ihatag kan Mrs. Mergal kay science man ini. And then theology. Kung imong intindihon ang cloning, dili na siya kuan sa atong Mhm. as a church. Kasi kung i-allow ang Ginoo ang cloning sa atong church, it will take the place of God na kay we are Mhm. creating life out of it. Mhm. Kaya kung maalaala, katong first nga na-clone nga animal, wala magdugay. Kay dili na siya kuan although clone nimo ang mga whatever ang genes nga maka-reflect ang phenotype or phenotype physical appearance or genotype yung genes sang tao, basically it will survive for quite a time pero it doesn't last long. Kasi hindi siya yun ang plan ng Panginoon para sa atin. Okay. May mga mahaba ini nga discussion kung imong i-dig deeper, pero ang bottom line niya is you cannot create life because only God can create life. Yes. Amen. Yes. That's people playing God. Yes. And then kuanon aton liwat nahunaon nga dida nga ginhimo ang tao sumala Genesis 1:28. God created us in His own image and likeness. Mhm. So amo ito ang paghimuhan Dios sa aton. That's the purpose, the original purpose. So kung maghimo kita ano ka pa ini? Replicated somebody. So kan kanay man ito image, kan kanay man ito likeness. Mhm. That's one of the issues. Yeah. Oh. Nga Okay. it's person, di ba? We're unique. How We're about unique. ini nga? Yeah. Yes. Yeah, how about iton nga mga artificial insemination? Nga siya man ganit ginihimo iton di ba nga mga magaragsawa kunta nga waray baga pagkakaanak, then nakuhahin sperm dito iton ibang lahi, then yun at nya proseso nga sugad dito. Nahitatabo ito. Now, ano taton ba komento ito? I mean, is it acceptable to the Seventh-day Adventist Church? Ang ginahimo lang sang tao is to fertilize the egg.
pero it's not creating life, no? Kaysa paghimo sang tao, may process na siya nga ginatawag fertilization. So, ang process nga fertilization, pwede mo na siya gawin sa laboratory, Mhm. pero the life itself, no? The life itself hindi na galing sa aton. So kung ma-fertilize siya, the natural process still goes on. So iya pa rin sa Panginoon, iya pa rin sa Ginoo. So kung mag-artificial insemination ka, it's because nga ang egg sa isa ka tawo o ang sperm sa isa ka tawo hindi siya possible nga mag-meet. So ang intention lang niya diha is to fertilize the egg. Pero ang process of the development, iya pa rin sa Panginoon. So, ang prerogative, kung natagan yan, kinabuhi o dire. So, kung, So Acceptable ito na aton church. walang problema yan. Pwede mo siya i-fertilize. Pero the prerogative of developing it into an embryo, hangtod mahimong fetus, hangtod mahimong nga bata, iyan na nasa Ginoo. Okay. Mhm. Good, okay. nice. Nice. That's very simple. Thank you. So, correction yun na allow. I mean, acceptable na church. Pwede na. Fertilization. Of course, kung tikan, ang donor tikan ha iba, kinanglay may consent, may proseso ito, may consent, kita na diri gud mo makabuo, pero gud ka mo magkaanak, and then magkinahanglan og tikan sa ibang tao. So there should be consent, passion, ayo, iba. Bangin pagawas, bangin diri niya mo kilala o Diri kita diri po man ito. ikan Mhm. Araw ang consent. sa silingan man diri man Diri tayton Anya ko. diri taliwat ito niya mako-consider as kuan. Diri tabalit ito mako-consider as distorting God's plan, or distorting God's plan about life. Dili pag-asawa itong hitawot mag-asawa. I mean, diri liwat. Amo na nga, before you go into that plan, kinahanglanon og prayer kung unsa gyud kabubuton. Tama. No? Mhm. Daghang ethical considerations nga inyong pag-isipan before you go into that, and then kinahanglanon nga pag fervent prayer gyud, no, consultation sa Ginoo. Yan kinahanglan iyang kabubuton. So mga signs sa iyaha, kabubuton ba nimo ni Ginoo? Hindi nga basta-basta kay mo na gyud na. Kung mag-asawa pananglitan diri mabuo niyo pinaagi ano ka pa ini ha, natural nga process nga paagi man ano ka pa ini Mating? meeting. Ang aton church, okay lang ito. So, mag-asawa, okay, between mag-asawa. Pero may guti ay pa nato nga hesitancy kung ang donor ikan na iba. Tungod kay, that's why it really needs prayer, it really needs consultation, discussion kung whether it is. So, ang atong church, a little bit hesitant with that kung gikan ang iba donor. Okay. So, last ko lang a follow up. So, with that, pwede kita magwali palpit that the church accepts artificial insemination as a way nga paghatag hiton anak ngadto turay mga anak nga Adventista. Just that kinahanglan mag-asawa mo ay sources sang egg and sperm nga dili lang gyud possible nga magkamit ang inyong egg and sperm, okay na. Kasi inyo man nga asawa, hindi lang siya possible nga ma-fertilize tungod kay may problema sa uterus sa asawa or may problema sa paggawa sa sperm gikan sa imong husband. So kung ang sources ng egg and sperm gikan sa inyo nga mag-asawa, I think there's no problem with that. Pero kung ang egg gikan sa laing tao
and then ang sperm gikan sa Muna. i-inseminate, Mhm. mao nay problema diha kay dili man kamo ang sources. Kana Mhm. mga kana mo nang akong ginaingon na nga kung kamo ang sources, walang problema na kay gusto lang ninyo nga magkaroon kamo ng anak pero makita nimo nga may problema sa imong asawa nga ang uterus hindi man siya capable of implantation, or makita nimo nga ang iya nga fallopian tube hindi siya capable nga makuan sang egg gawas mo nang may mga yun ana nga consideration. So kung kamo ang sources, I think sa akin pero even outsiders basta kamo ang sources. So kung imong iwali na siya dito sa pulpito, dapat klaro na sa mga kaigsuunan. Baka mamaya iwali na dito na pwede. Bisag asa ka na magkuha ng mga ganito. Very careful ta nga magwali o mag-disseminate ana sa kaigsuunan. Baka ma-misinterpret or ma-misinform sila. Dako na siya ng problema nga magawas. Okay. Mhm. Pag na Bible, si Joseph, no? Pagkatao ni Jesus. Mhm. Actually, diri man kan Joseph. Iya man to Holy Iya sa Spirit. Ginoo. Oo. Gin putang dito ang taguangkan ni Mary. Pero nakita nimo ang reaksyon ni Joseph. Harapit niya bulagan ni Maria. Mhm. Ano ini diri akon bangan inintikan ha amon anyaw. So nagplano siya ng bulagan. So amo itong mga implication mga sugad dito. Pero kung ang donor pareho kamo asawa, that's no problem. Although ang process very natural, pero again, Your source. by yung usahan, and then ang Ginoo mag-bendisyon ito. Okay. So, An akon of course, sa simbahan, kung may mga problema man ini, very good naton siguro nga i-encourage nga yung mga kabubuhan naton na lang ini ko anon kay di mo kamo. So again, kay Asya nagsiniring kay baga nahadlok ako or iton danger side ba iton kay bangin may mga Adventist kunta nga waray mga anak katapos may da Adventist talit mga inakan katapos magsabot hira ano man maruyag katak sperm nga sugad ito. Pwede ito. Gusto mag-agree. Problema. Oo. Missionary work. Bangin himo na lang ang pasangilan. Missionary work. Missionary work. Okay, very good. Mo pa yung discussion. Salamat, Brother Yolo. Thank you. Thank you, Pag-iana, Doc salamat. Vicky. Thank you so much. Pastor Mergal and at Edith. Thank you, Ate Vicky and Pastor. Okay, Ma'am Rebecca, Sister Rebecca, you're raising your hand. Ate Go ahead. Rebecca. Question kan Pastor Mergal. Yes. Saring man hang Ginoo na we were wonderfully made, That's it. diba? Kay ano man nga may ada iba nga pinanganak na talaga may mga diferensya. If God is if God is with us, can be against us, right? Kung talagang ang Diyos ang nagpo-form pa sa ano natin, sa sinapupunan, bakit meron pinanganganak na minsan hindi natin maintindihan yung katanungan na bakit lumabas yan? Meron sa loob ng iglesia natin pamande na pinanganak talagang naging burden na nila yung anak na yun dahil sa pinanganak. Binuhay pa siya ng Panginoon pero may naging burden siya kasi baldado siya kumbaga bedridden, ganon, parang abnormal. Bakit? Mental. Kung sinabi ng Panginoon, we were wonderfully made, bakit pinahintulot ng Panginoon yan? Kaya na nimo makore. Di man nasa regdidad verse and judges at mga don't resource take any person, strong no? drink. Lang sa line at mga resource person, okay na yun. Ko no may bato Mga niya. estudyante mo. So, bagon ko na sa scientific nga side and then may gamay nga implication niya sa aton nga pagtuo as in the biblical side. Ang design sa Ginoo sa atin perfect. Yes. No? Pero naa sa aton ang pag-alaga ina, no? Example, ikaw
naana ka sa state of pregnancy, kabalo ka na nga naa ka diha sa state of pregnancy, na ay mga necessary measures as a pregnant woman nga dapat mo bantayan while the baby is developing. Yes. Kasi, for example, during the time of fertilization, during the time of conception, during the time nga mahimo siyang embryo, mahimo siyang gamay nga anang living being na dito sa sulod, may mga dapat do's and don'ts nato nga dapat sundon, no? So don't do that, do this, Don't drink. Don't take mga drugs. do's and don'ts nga dapat bantayan nato from the moment nga alam na natin na nagakonsinta, nagabuntista, hangtod sa mga nakita, may mga do's and don'ts nga dapat natin sundin. So kung kita may violations naton ina nga mga do's and don'ts, basically it will divert, no? Maiba ang kanyang development, maiba ang development, physical development sa bata, mental development sa bata. So, ma-affected ang iyang mind, iyang growth, physical growth, mental growth. And of course, paggawas niya, makita nimo ang effect niya diha sa imong bata. Yes. So, again, it goes to the following the principles of healthy living. Amen. Na ka sa state of pregnancy. Yes. Amen. Gisunod na, basically, gisunod na nimo ang plan sa Ginoo nga mao ni para sa imo. Amen. God's will for us, i-violate mo, basically, you will suffer the consequences. Correct. There's another reason aton hibaroan nga yes, ang design sa Dios perfect. Pero tungod lagihan kuan, resulta ng sala. Lagi na. So, ang aton kinaiyahan ay mga factors nga usahay makaapekto ngadtohan development ng bata sa paggawas ng bata. Okay. So, diri good aton malikayan ito. Pero ano ang siniring ni David nga nagsiring niya wonderfully made. Tungod kay bisan ang hataghan kinabuhi. Usa ito ka milagro. Okay. Yes, ang bata physically deformed pero ang kinabuhi nga gihatag kaya usa ito ka milagro tikan sa Ginoo. And then let us take it positive. All siring ni Apostol Pablo, all things work together for good. Yes, may bata nga mogawas ito pero kung aton kita on the positive side, ito makahatag in lesson, makahatag in dugang pagtuo, pagsapit. So, kung moabot man ito ng mga sugad dito, ng mga bagay, hopefully, diri naton i-blame ang Ginoo kay anong kagan mo ako. Apostol Pablo, iningatanan ng mga butang, nagburuglig para mahimo kita ingkod, mature, haton pagtuo, ngan ini build up aton sugad ng mga anak na lalaki ng Diyos. So, in that way, amo na lang ito na natin pagkita rather than i-blame ito ang Ginoo. When these things happen, let us remember God has always a purpose. Yes. Thank you. Thank you. Nice one. Pwede pa isang quick question? Sige. Okay. Sige. So, inasmuch na Talagsa ka mo lang mag-question dyan, eh. diba, inasmuch na kadalasan sa atin in our observation in today's world, yung mga homosexual, posible makita natin their influence lang or environmental factors, but would it be really na they were really born that way? Yeah, there are some people saying that born that way na sa Kasi homosexual. most of them, they claim na 1 year old, 2 years old pa lang, they have that inkling already. So I just... Yes. I personally disagree. I don't know. But Doc Vicky? Vicky. Pag naaman itanan sa ano nga side, no? Regarding femininity and masculinity, duwa nga factors na siya. It could be peer influence or environment, or it could be genetic. So, ang genetic, hindi mo na siya mag-blame. Nga naman, may mga problema kung ang mga abnormality sa secretion sa testosterone and estrogen.
Kung tunan nimo ang science, anatomy and physiology, ang lalaki may small amounts or insignificant amounts of estrogen na masikret niya. And then ang babae naman may insignificant amounts of testosterone na maisekret sa ilahang. So, in case of abnormality, the other way comes in. Ang estrogen secretion sa lalaki maging significant to the extent yung mga femininity nga i-manifest sa lalaki. And likewise sa babae. Ang role natin dyan as parents, kung makita na naton at 1 year old or 2 years old, makita na naton nga may inclination ng atong anak, diha na ang dako nga role sang parents mag-divert para ini nga mga siya, ang tawag ni, hindi siya ma-enhance. Ma-reinforce So, man. parents has a great role on that. Pero halimbawa, environmental or peer influence, diha na ang dako nga problema. Yes. Pero hapon ang role sang parents. Halimbawa, grade 5 siya or grade 6, ang kanyang barkada may mga inclinations, no, na opposites, homosexual. Role na natin as parents or members of the church nga i-guide ang bata. Correct. In other words, dako kaayo ang role sa parents, dako kaayo ang role sa church, pag-guide sa bata. Kung may makita nga mga ingon-anang nga mga manifestation sa atong young people or sa atong anak. So, I think the question sa ato sa church, ano ang atong attitude kung moabot ini nga mga homosexual diha sa church? Usahay ang magiging issue, kaya usahay nagiging judgmental kita, or on kita, blaming kita. So, I think as a church, we need to be more supportive, to be more understanding, and then helping them. Kaya aton hunahon nga tanan, mga tao ini, kandidato ngadto ginhadian ha Dios. We cannot afford to lose someone tungod ani. So aton himuon tanan naton nga may himo nga mabuligan naton igsuon may ada ini nga klaseng kinabuhi para nga magayran hira. Yes. Yes. I think that should be our attitude as a church. That's right. Right. Thank you. Ano, may ada ta pa? Iba nga pakiana? May ada ko kunta pakiana. Bugad la kung mayroon pa time. Do we have still time? Still time, ma'am? Claire. May time pa daw, Ate Claire. Oh, okay lang. Kamo man. Ako, I'm not going anywhere. Hira Doc Margal kung may sabi. Okay. Nagrabe yung opportunity, guys. Exit na misis kay magluluto ko. Pero ada pa yung pastor. Ganda na sana para tayong nasa university, no? Okay. Oo, okay. Pakan pastor. Juan Lotero. Biology. O pa yan, may professor biology ka. Yeah, next time. Next time na lang. Ito akong pastor is all Bible related. Actually, nagkamay kami discussion with the family. Debate lo kami nito mga anak. Di ko barang kung antar na pag-answer. Oo, okay. Iba man latitira mga insight niya. Ada man nila karugaring ang lalat nga Zoom itira classroom ng Sabat and everything. So nga talagang mga pakiana dito, gipapakiana nga diam. So ay din naman nababaton. Ini nga pakiana related gyapon dito kang Pastor Rizos. Hitungod ton mag-asawa ka Manoa. But this time they're focusing on the lessons of Genesis. And I really appreciate Genesis yan as a good fundamentals in the foundation. Nga tub-tub lang ito Genesis 1:1. Kung ato ni-proceed ito Genesis, damo po yung lesson. Ito na ato may babaruan nga magbugat ng mga pakiana. Ito akong pakiana din gusto kong maliwanagan. Ito Genesis chapter 6. Ini nga Genesis chapter 6. Ako yung basa-basa, pati waray na, pati English. Makuri, isabtan. Ini nga relation pastor related ini nga sinisir nga Ginoo nga hingkit anen mga anak han Dios nga ira ginasawa ang mga daughters didto. Yes. So hindi ko talaga ma-explain sa mga bata. Kasi sabi na sino yun? Angel na pag-meet sa
So, hindi ko talaga ma-explain. Asa kasi pag-abot tayo, mangangarap kita ng bulig. Dito atin mga pastor. Kay daw, makoray-koray kung dito yung pakianam. Hindi nga, era nga, kuan. Ano ito natin sa hindi, pastor? Explanation. Ano ang kuan? Kaya na? The Son? Genesis 6. Man and Genesis. The married angels? Babasahon ko ito Genesis chapter 6. Adi di nasaring, waray-waray. Kadto nga mga panahon, nagdamo na ang mga tao habog sa kalibutan, nang may ada nila mga anak nga kababayan. Verse 2. Ingkit-an tira nga mga langit nun nga binuhatan. Binuhat. Nga maghusay ini nga kababayan. Sanglit, pinangasawa, hiran royagan. So, amo na ang part, ano, hinaw ini nga mga anakhan. Kababayan. Oo, nga kalalakian. Kay, Ano ang question mo? Mga anak sige. na kababayan, kalalakian. Kababayan. When men began to multiply. 6, verse 2. The sons of God saw the daughters of men that they were mga fair. langit nun nga binuhat. Mga anak nila yan eh. Kababayan. Sanglit pinangasawa nila ini, hera, inirang naroyagan. Niya nagsiring ang Ginoo, diri ako matugot nga mabuhihin kadayunan ang mga tao o may ada hira kamatayon. Di kang yana, diri na hira mabubuhi kapun 120 ka tuig. Kasi hino ini hira nga Daughters of men. Yung, sige, alam nila yan. Ganda. Interesting. The sons of God married the daughters of men. So, amo itong pakiana. So, hino yung sons of God. Hino nga sons of God. Yan ang daughters. May ada ba nga sons of God? Of course, ang atong stand based sa interpretation sa Bible, diri ini nga mga anghel o gitawag naton nga mga binuhat nga mga ito, nag-asawa ang mga tao. Pero aton at nandun nga ang mga anak ni Noe may mga na kuan leotera, may iba nga na backslide. Kay kun imong basahon nga to verse chapter 11 ng Genesis. Plain of Shinar, naghimo hirahin mga kapay ni in Tore. So it the idea hindi da nga nagdao wala na gud magsunod pero we also have to accept the fact nga may mga anak ni Noe, pareho ni Seth, pareho ni may mga katulinan niya nga they stood to the principle God. So kasi ang mga tao. So at the time, gihimo nga daw kanan unwords distinction both nga han mga Diyos nun ngadto hadira Diyos nun. So aton paghubad nga when we say daughters of the sons of God and buot pa sa ito adton mga tao nga din kapay ngadto han prinsipyo han Ginoo. So diri ini an aton pagsabot suad nga iglesia, diri ini nga anghel nag-asawahan mga babae hatuna. That's not our interpretation, but rather ang lingwahe nagpakita lahaton at the time ang situation may ada mga tao nga diin waray na gud magsulod han kaburuton han Ginoo nga itawag naton nga mixed marriage asawa ngadto han mga anak nga diri mga matinumano. Ang resulta may dako makasamok salit kon aton sa Genesis 6:3 daw ang siring lida aton spirito diri na gud
maapod. Now, in fact, kung di mo basahon ng Genesis 6, makita nimo ang Dios daw nasuya nga diin usab duwat ka problematic nga statement kaysa ring nagbasol. So kung ang Ginoo Sunan. ang Dios kay ano nga nagbasol? Turumbot pasabot nila nga nasubo ang Dios ang gidangatan ng tao tungod han intermarriage ang mga tao nga diri Dios noon nga mga Dios noon. Pero diri ini nga mga siring na tikan halangit nag-asawa. Yeah. Mo na aton understanding. So iglesia. Thank you. At least na-clear na good. Salamat. Yes. Thank Okay. you. Sige. So may ada pa ta naton? Before we have our closing song, we will ask the prayer request, no? Mga prayer request naton. And we will request also our pastors to lead out in our prayers, Pastor Mergal, Pastor Ben Arias, and then Pastor Rizos. So may ada dili prayer request. Bigyan kan Sister Claire. Let's pray for Brother Bill and Jen, no? Sa ilang project proposal to build up a restaurant na sana maging successful. Mag-open sila for 2 months. Ano ini mga anak? Kuha ni natin mga brothers nato in Florida. Okay. May plano nila mag-put up ng business sa Pampanga. Bill and So Bill and Jen Bill Galang. and Jen. Bill. Si Pastor Jen. Bill and Jen Jen Galang. Galang. Jen Galang. Thank you. So that's aton padayon pag-ampo mga kabungtuan, aton mga plano sa Salcido, aton mga programa labi na gud aton crusade, and we are also going to pray aton mga estudyante di Sipak. They are very willing to go there, especially Brother Jason, makakuan na hira, balik na yun, makabiyahin na hira, and at least magkami ada ta team din nga dadon nga da para makabulig and aton. Yes, let's have more requests. Pray taliwa kay Pastor Randy nga may favor. Ano? Okay, Yeah. Pastor Randy. Yeah. And then we also pray for our comfort sa siyempre sa family ng Fernandez and also diri sa Bacolod, family ng Tabangin, no. Ayang family nga with the comfort. Maram naman kita ng tabo. ano na tabo sa Tabangin family? Na matay ang iyang lola ba? Si Ma'am Gloria. Napatay na si Ma'am Gloria? Opo. So, kasi ito niya doha, ito niya din nga kuhan. So, ito niya pag-ampo natin ng pamilya, for comfort. Okay, so I will wrap this up. Meron pa ba? Meron pa iba? Okay, aton pag-ampo, request. Ang aton mag-asawa nga from Florida sa ilang plano proposal sa construction of the project. And then kampo padayon ang aton mga estudyante, ang aton plano, aton crusade, ayuhan ng Mercedes. Aton pag-ampuan aton mga kabugtuan ay bereaved families of the Fernandez and then the Tabangin. So, kung may ada pa idugang, before kita proceed din ato pag-ampo. Mga members natin kung maka-join ba? Kay we have very good studies, no? Kasi Okay. Yeah. Ato mga opportunity pa ini nga kabulig bisan na aton. Encourage natin na makatambong. Di ba? Pangin ang problema ang gadgets. Yeah. Yes. Isa pa. Pero may Okay. BP. Pinasari, makusog man good talaga. Makusog ko signal dahil sa Salcido. Di ba, Brother Yulo? Pero itong problema lang is siguro ito. Yung phone mismo nila, mga phones. Nawala na nga kada ulo. Nawala ata si Di pa ako. Wala Di pa ako.
Pero di Actually, ba may BBN no na problem. Yulo, may No problem iton Signal. internet signal Salcedo up to Kinapundan bisan Hagiwan. It akong kinikita to be kay naka-record kasi. I-post ko? i-post. I-post ko, Anay. I-post. To God be the glory. I-slide, isi-share ko lang iyo. Okay, let's sing to God be the glory. To God be the glory. Sing. To God be the glory. This is the Lord give us his life for sin. Open the light that told me go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let there is voice. Praise the Lord. Let the people rejoice. To the Father, Jesus, Jesus, and give him the greatest the partners of blood to every believer, the promise of God is fulfilled. He lives that moment from Jesus. Our Father receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Jesus, and give him the glory. The things he has done, great things he has done, and rejoicing Jesus. The greater will be Jesus, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let people rejoice. Through Jesus, God and Ampo kita. Makagarahom nga Dios nga may namon nga da ikaw hakatasan ng mga langit. Ini nga kagahon o Dios amon gindadayaw nga ginpapatan na nimo mahal nga ngaran. Tungod kay ikaw namon Dios nga makagarahom, Dios nga magburuhat, ngan Dios nga magharatag nga tanan ng mga butang, ngan Dios nga nagluwas sa amon ikan namon mga kasalanan nga nagtawag amon ngadto hakaluwasan ngan ngadto han misyon nga imo gintutdo ngan ginagda para amon. O Dios, salamat ang mga mensahe nga amon nabati yan ang kaagahon. Ngan salamat liwat ang mga
pakiana nga ini nakapahaluag namon mga panghunahuna nga nakapahimo amon na pagsabot kung ano ang angay namon himuon ilabi na ang mga butang nga ini may relasyon kantuhan amon iglesia. O Dios, yan nga kagahon amon ginaaro an imo mahigugmaon nga pagsabot amon pasaylua kami namon mga sala. Ikaw na hibaro o Dios nga kami mga maluyahon nang kinahanglan namon o Dios ang pagbag-o namon mga hunahuna namon kasing-kasing. Busa o Dios yan nga aga gabay pa nga ikaw maglimpyo hantag sa tagsa namon ng mga kasing-kasing ang mga hunahuna. Mag-uha kami o Dios na mahimo ang namon mga kinaiya pareho ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Yan ang aga amon gindadara nga dahil imo trono han imo kaluoy ini nga mga ngaran nga amon yan pag hihisgutan. Amon gindadara ang ngaran ni Sister Jane and Bill. O Dios, may adahira plano na mag-establish in restaurant in Pampanga. O Dios, kami nangaliupo ay mo kung ini imo kaburuton ikaw maghatag ira paagi ngan imo hiratutduan tagan mo hirahin kaaram ngan mga means para o Dios matukod ini nga restaurant nga mahimo ini nga center of influence nga pinaagi hini damo pang mga tao ang mahibaro mahitungod kamatuoran ngan ini hira madarang hadtuhan imo tiilan. O Dios, yan ang aga ang buwat inaampo ang pamilya Fernandez ng pamilya Tabangin. O Diyos, anera mga hinigugma ni Taliwan, pero Diyos, nabaro kami na ini imo kaburuton, na ikaw may plano, tagsa-tagsa nira ng mga kinabuhi. So, o Diyos, yan ang aga, amon ginahangyo, na imo ipadaran, imo parahan ng Espiritu Santo, na amon magalipay, hamatag usahaira, at hagihira, o Diyos, hindi ako nga paglaom, para nira masabtan na ini kinabuhi temporaryo ra ini nga tuna anaamon kinahanglanon amo ang pagbag-o hanamon kinabuhi kami nga tanan maandam kami diri na maiha mabalik na nga daha imo ngan kami o Dios magigupan ha ito ginhadian ng mga langit amon ginaampo Dios ang mga evangelistic crusade nga amon pagahimoon ilabi na ginmayuhan gabay pa nga ikaw ang plano hini ngan andamo ni mga kasing-kasing hadton mga mamarati magkikita han amo nga programa ngan ira mga kasing-kasing o Dios matandog ngan ira ginhatag ngan ira kinabuhi nga dahil amon let ginaampo Dios ana amon mga kabugtuan dinha sa Salcedo o Dios buligi hira kapag Panginoino mahitungod han pagkamahinungdanon han espirituhanon nga kinabuhi ilabi na o Dios han pag-ampo ngan pag-aramhan imo mga pulong. O Dios gabay pa nga ikaw bendisyon hadton mga may sakit yan ang aga hinumdumihira o Dios bisitahe hira kun hain man hira nga lugar ay ra mga higdaanan ikapa an ira mga masakit nga mga bahin ngan ibalik an ira mga maupay nga panlawas para o Dios makapadayon hira ang buhaton nga imong ginhatag haymo. Buli giliwat ini nga amon pagkatitiro by o Dios nga ini magapadayon para o Dios kami marigon hanamon pagtuo. O Dios amon ginsasandig ang tanan didahi mo ini nga amon pagampo papadayon ni Pastor Resos. Aman nga balaan niya ada sa mga langit. Salamat o Dios sa imong nga pulong nga amon nakarawat yan nga aga na ikaw nagtawag haamon parahan katalwasan kinabuhi nga dayon na imo na nga daan gin plano bisan kun kami imo pa mga kaaway tungod kay nahimo man kami nga mga makasasala imo na kami nga daan gid pasaylo waray pagani kami mangaroing pasaylo imo na kami ginandamanan pasaylo nan salamat liwat nga diri la kami gintawag nimo ngadtuhan katalwasan kun diri gintawag liwat kami para nga makatalwasan iba bilang mga instrumento han pagdarahan ka talwasan nga gikan kan Ginoong pinagihan niya kinabuhi nga iya ginpakita dinhi kalibutan kuno nanuhon
ikaw pagtuman han imo nga kaburuton kun ano ikaw nga pagsimba nan pinagihan iya nga hingpit niya kinabuhi nahimo naman iya nga ehemplo han pagtuman han imo kaburuton. Pinagihan niya kamatayon nga niya nga pagkabanhaw napasaylo namon mga sala nga nagarantiyahan kami han kinabuhi nga waray katapusan. O Dios ikaw unta magahatag haamon ni nga pahinumdom ang kada adlaw para nga namon mga kasing-kasing makabaton hin pagka mapasalamaton nan amon ighahalad an among kinabuhi didahay mo kapag serbisyo ngan pag hatag han mga pagpasalamat pinaagi han pagdedikar han among pagdidahan pag-alagad. Among ginampo ang mga burhaton habubos nga kalibutan han imo nga iglesia. Karuyag namon matapos na ini o Dios. Karuyag nagun namon nga mobalik na si Ginoong Hesus. Imo na untay padangat haamon ang pagbubuhan baraan nga espiritu sumalahan sa adan imo anak nga iya ini padara nga diha amon. And latere para nga an imo nga iglesia nga magkaurusahan paghimuhan loud cry para ang bugos nga kalibutan waray na bisan usa nga makapamaribad pa nga waray hiyang ibaruhan kataluhasan nan para nga amon maangkon ini nga laterin buligi kami o Dios nga magin ready ang kadaw sa amon karawat bendisyon nga diri kami magin selfish sa mga bendisyon nga igahatag tungod han laterin para nga diri kami makasarili kung ano man ang mga bendisyon niya amon makarawat diri na ini para haamon kundi para pagtapos ang burahaton din ni hatuna. Nano Dios ikaw magpanalangin han amon magkabugtuan han northeastern Samar na naiguhan bag-ula nga bagyo nga an initiative han mga iglesia para han pagpadarahin ayuda dito ang planohan Samar Mission Adventist Response Team na makadto dito para paghatag hin ayuda parahan mga katawhan nga nagkikinahanglan hini mahimo ta nga andam anamon nga preparation nga ang mga volunteers para nga magin mabungahon ini nga pagserbisyo namon haimo nga ka magpanalangin ha kadaw sa haamon anamon mga pamilya yan ang adlaw amon kumitar an among kinabuhi didahaimo buligi kami magin successful han mission may mo ginhatag haamon. Salamat ang pagkarawat nimo hanamon mga paghangyo pinaagihan ngaran ni Hesus ngamon magtaraluwas. Amen. Amen. Pagpadayon Ginoo hanamon pagampo yan nga mga oras amon ikaw gindadayig han imo mahal nga ngaran kay ikaw ang naghimuhan kalibutan kaupod han amon mga kinabuhi. Nangaro kami una nga tanan han amon mga kasaypanan, pasaylo kami, kundi man kami nagkasala Ginoo, ikaw ang nakakahibaruhan amon makalgaringon. Nagpapasalamat kami han imo mga bendisyon nga iyo ginhatag habawat usaha amon, especially hining amon mga pamilya, nagkakahigrayo man kami, bisan pa kami waray pagkikirita, maiha nga mga katuigan na nalilipay kami Ginoo may tungod hini nga pag-ampo namon na nagkakaurusa kami ha iba't iba nga mga nasud nga di kami na nagtititirok darayigon ang imo ngaran Ginoo kay ikaw ang nagtirok haamon hini nga mga panahon akon special nga ginaampo ang amon mga pamilya nga nagre-representa hini nga mga panahon amon mga pamilya, kada pamilya namon, hinaut-unta na bisan man kami nagkakahigrayo, hinaut-unta nga maging faithful kami haimo. Ayaw kami pabayi kay waray namon mahihimot amon kalugaringon kung waray ka haamon. So Ginoo amon ginsasubmit ang amon kalugaringon. Haimo dida kay ikaw la ang na may arayhan amon kinabuhi. Ako ginaampo ang Iglesia Salcedo, mga diing kami tikang. Salamat ang amon mga ginikanan, nga nagmold haamon, na hani kami na. Tinga pinaagyan imo gugma, nga imo ginhatag ka era, ginhatag liwat nera haamon na nagpapasalamat kami kan Pastor Ben Margal na nakaupod namon ang iyang pamilya,
Ate Claire family, ni Ate Lea, ni Rebecca, ni Pastor Rizos, ni Glenn, ni Yolo, o uban pang mga kabugtuan namon nga wari makaapi hini nga akong ginaampo hayra nga kasunod namon yung mga prayer meetings makaupod namon nila. Sugad man Ginoo akong ginaampoy Pastor Randy kung ada man niya waray maapay nga baratian, kung may ada man niya sakit waray imposible imo nga imo hiya tatambalon, ili kahiyahin mga magraot na mga kalawasan kundiri ibalik ka iyan maupay nga panlawas Ginoo. Bendisyonan iya pamilya liwat nga hiya nagre-read out dito sa Salcedo District na punta ihatag mo iyan maupay nga panlawas ng kinaadman. Ganon man Ginoo ha plano pag crusade habubon Mercedes amon ini gintutubyan ha imo nga unda may mga tao nga mag-respond din hinga crusade nga himuon ni Pastor Randy ug ni Ate Claire hadaraon niya mga bulan among ginaampon amon mga oropo didto and mga Pugas family Ginoo hinaot unta samtang iistoryahon ni Pastor Iglos maging maupay an era pakipag istorya kaupod ang mga barangay officials. Amen. Nga ito ini maging successful pinaagihan imo baraan na espiritu nga mag-guide ha era. Ngan kami liwat gamita kami han imo buruhaton. Ngan salamat Ginoon mga bendisyon nga amo nakarawat. Salamat ang pagbaton mo na ang pag-ampo, kaupod ang pagpasaylon ang mga sala, tungod lamang hangarang Ginoo Jesus nga aming personang manluluwas. Amen. 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 Good morning. Pag-aga Amen. ito na dito. Good Thank you, morning. Alvin. Thank you mga tanan. Katingog yan na.